Okay, so topic natin ngayon ay elapsed time. So, pag sinabi nating elapsed time, it is the amount that passes from the starting time to ending time. It answers the question, how much time has passed? So, meron tayong formula sa pagkuha ng elapsed time. So, that is ending time subtract by starting time. So, meron akong inihandang tatlong method. 1, 2, 3. So, kayo na lang bahala kung anong method ang mas okay sa inyo. So, method number 1, very basic. Pangalanan natin siyang count forward. So, sabi dito sa method number 1, start with the beginning time. Count the hours until you reach the ending hour. So, ibig sabihin, magsimula tayo sa beginning, then bibilangin mo muna yung oras. Okay? Pangatlo, count the remaining minutes. Unahin muna yung hours, then isusunod natin yung minutes. Then yung last, pagsamahin yung hours and minutes. Example, zoom natin. Ayan. So, start time is 8:20 a.m. and the end time is 10:45 a.m. So, gaya nga ng sabi ko kanina, start with the beginning time. So, ang beginning time is 8:20 a.m. Dito siya nagsimula. Then, count the hours until you reach the ending hour. So, ang ending hour natin ay 10. So, 8:20, mula doon, bilang tayo, 9:20, 10:20. So, all in all, 2 hours. Then, mula dito sa 10:20, bibilangin naman natin yung minutes. So, pwede tayo mag-skip counting. So, 25, 30, 35, 40, 45. So, all in all, 25 minutes. Or, pag-minus na lang natin. So, 5, 25 minutes. Then, pagsamahin natin, 2 hours, ayun, 2 hours and 25 minutes. So, yan yung method number 1, count forward. So, mag-start sa beginning time, then bilangin yung oras until you reach the ending hour. So, again, ulitin ko, start tayo sa 8:20, then mag-stop tayo sa 10:20 kasi ang 10, yan yung ending hour. Then mula 10:20, ilang minutes hanggang makapunta ng 10:45. So, ganun yung count forward or method number 1. Sa method number 2, timeline, parang ganun din siya kanina. Pero, sinusulat natin. So, 1:15 p.m., then end time is 3:50 p.m. So, dito, sinulat lang natin, 1:15 p.m., 2:15 p.m., 1 hour. Then 2:15 to 3:15, another 1 hour. So all in all, we have 2 hours. Then, mula sa 3:15, hindi na tayo pwede mag 4:15 kasi sobra. Kaya bibilangin na natin yung minutes. So, 50 minus 15 is 5, ganyan, 4, 35 minutes. So, the elapsed time is 35 minutes. Okay? So, yun. Yan yung timeline. Kumbaga, sinusulat-sulat nila. Next, method number 3, count to the next hour. Ito sa method number 3, ito yung ginagawa ko, mas prepared ako dito sa method number 3. Count to the next hour. So, starting time natin is 9:40 a.m. Yung end time natin is 1:15 p.m. So, lumagpas tayo ng 12 noon, kaya nag-PM. Ngayon, ilang oras daw sa pagitan ng 9:40 at 1:15 p.m. So, step number 1, ang ginawa ko, yung 9:40, dinagdagan ko ng 20 minutes para maging eksaktong 10 o'clock. Okay? 10 o'clock. Then, mula 10 o'clock, magbibilang tayo hanggang sa ending hour na 1 o'clock. Ayan. So, 10, 20 minutes. Then, 10 to 1, 10 o'clock a.m. to 1 p.m. is 3 hours. Kasi, 11, 12, and 1. So, 1 o'clock, 3 hours. Then, tingnan natin yung minutes.
So, 1 o'clock to 15 minutes, edi 15 minutes. So, ang nangyari, pinagsama ko sila, so 3 hours, then 20 plus 15 is 35 minutes. So, 3 hours and 35 minutes. Sa akin kasi, sa experience ko, mas madali sa akin yung method number 3. Pero kayo ang magdi-discover sa sarili ninyo kung anong method ang gagamitin ninyo. Kung count forward, okay, sa count forward, mag-start tayo sa beginning time hanggang sa mapunta tayo sa ending hour. So, yung 8, dapat hanggang 10 lang. Ayun, 10:20. Then, tsaka bibilangin yung minutes. Ito naman, parang method number 1 lang din, pero sinusulat natin lahat. Mas accurate ito. Kasi, sinusulat 1:15 to 2:15, 1 hour. 2:15 to 3:15, 1 hour. So, all in all, 2 hours na. Hindi pwede 4:15 kasi sobra na. Then, mula 3:15 hanggang 3:50, that is 35 minutes. So, 2 hours and 35 minutes. Pero sa akin, dito ako masanay. So, ang ginawa ko dito, again, yung 9:40, dinagdagan ko ng 20 minutes para mag-eksaktong 10 o'clock. Then, yung 10, bilang tayo, ilang oras hanggang 1 p.m. So, 3 hours yan. 11, 12, and 1. Then, mula 1, bilangan natin kung ilang minutes. So, 15 minutes. Pinagsama ko lang ito. So, 3 hours and 35 minutes. So, ngayon, try natin sagutan nito. Pwede nyo i-post ang video. Then, i-play nyo na lang pagkatapos nyo magsagot. So, 1, 2, 3, paki-post po. Okay. O, ngayon, tapos na tayo. Check natin kung tama. So, una, analyze natin. Saan ba yung start time? S na lang ha sa start time. So, 3:15. Diba? 3:15 p.m. Yan. Sulat nyo muna yung given. Then, yung end time is 5 o'clock p.m. O. Ngayon, kayo ang magsabi kung ano ang gagawin nyo. Okay, so ako kasi, paiba-iba Pwedeng method 3, pero kadalasan method 3 ang ginagawa ko. So, method 3 natin. So, yung 3:15, 3:15, gagawin ko siyang 4 o'clock. So, ilang minutes? Mula 3:15 hanggang 4 o'clock. Diba meron tayong 45 minutes. Okay? Then, mula 4 o'clock hanggang 5 o'clock p.m., meron naman tayong 1 hour. 1 hour. Then, pagsamahin. So, ang sagot ay magiging 1 hour and 45 minutes. So, may tamang pagsusulat. Mauna muna yung oras bago yung minutes kasi mas malaki yung value ng hour. Okay? So, parehas ba tayo ng sagot? 1 hour and 45 minutes. Next, try natin dito, paki-post. Then, i-play na lang pagkatapos. 1, 2, 3, okay. So, checkan na natin. So, Maria started studying at 7:20 p.m. and finished at 9:50 p.m. So, starting time ay 7:20 p.m. Starting time and yung end time is 9:50 p.m. Okay? Ngayon, tingnan natin. Ibang method naman ang gamitin natin. Halimbawa, ang method na gagamitin ay number 1. So, try natin yung number 1, count forward. So, mula 7:20 hanggang ending hour tayo, no? 9:20. Tama? Kasi ang ending hour ay 9. So, 7:20 to 9:20, ilang oras yan? We have 2 hours. Then, mula 9:20 hanggang 9:50,
Ilang oras? 30 minutes. So, ang sagot ay 2 hours and 30 minutes. Yung elapsed time. Parehas ba tayo ng sagot? Okay. So, method number 1 ang ginawa ko dyan. Sa una, method number 3. Okay, next. Last, a bus departed at 6:35 a.m. and arrived at 10:05 a.m. Okay. So, ano kaya yung gagamitin nyo dyan? Method 1, method 2, or method 3? So, pwede nyo i-post ang video, then i-play na lang pagkatapos mo. 1, 2, 3. Paki-post ang video. Okay, check natin kung tama yung sagot ninyo. So, starting time is 6:35 a.m. and yung end time is 10:05 a.m. So, yun. Ang gagawin ko, method number 3 ulit. Kasi, sabi ko nga, dun ako masanay. So, method number 3. So, 6:35 hanggang 7 a.m. Ilang minutes? Oh, we have 25 minutes. Then, 7 hours o 7 a.m. hanggang 10 a.m. Ilang oras? We have 3 hours. Ayun, kitang-kita na 10 hours at 10 a.m. hanggang 10:05 is 5 minutes. So, sulat lang natin. So, 3 hours and ipag-add 25 plus 5, that is 30 minutes. So, yan ang sagot natin. So, yun lang. Sana meron kayong natutunan sa elapsed time. So, ganyan lang ang pagsasagot ng elapsed time. So, pwedeng count to the next hour, timeline, yung isa-isa sinusulat, at count forward. So, yun lang. Sana meron kayong natutunan sa elapsed time.